ating series lesson para sa taon 2026. Nakikita natin sa Proverbs chapter 2 verse 1 to 5. May Lego. Sabi sa Tagalog version, aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan niyang sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapin mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunawa'y pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng mundo na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang, pagsunod kay Yahweh, at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Pagpalain ang salita ng Diyos. Pag-uusapan ng Proverbs, laging mention dyan, listen and obey. Wisdom and understanding and knowledge. Yan po ang malimit sinasabi ng saklat ng mga Proverbs. At malinaw na sa taon ng 2026, kailangan nating maging sensitive, makinig at sumunod. At hindi lamang sa makinig at sumunod, kundi sa ating pag-aayuno, ang buong simbahan ngayon ay nasa prayer and fasting. No? Meron nagpa-fasting ng alas 6 ng umaga hanggang alauna. Meron nagpa-fasting ng alas 8 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Meron nagpa-fasting ng alas 10 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Meron naman nagpa-fasting ng umaga, kakain, pero kinabukasan ulit umaga. So, ibig sabihin, 2 meals. Yung mga ibang kabataan, maliban din sa mga senior na hindi pwedeng sumabay dahil nga nag-medicine. Ako po, yung aking kain po talagang ang aking ayuno pagdating ng 9 a.m. 9 p.m. hanggang kinabukasan na yun, wala nang kainin yun. Mag-aalmusal na lang ako mga bandang alas 8, alas 9, ganun. Tapos panibago na naman ulit. So, sa ating pag-aayuno, habang tayo po'y nag-aayuno, dapat meron tayong madinig. Meron tayong revelation na natatanggap sa araw-araw sa pamamagitan ng ating pag-aayuno at pananalangin sa mga devotion natin. Lalo na ngayon, hindi maganda yung kalagayan ni Brother Roger. Hindi talaga maganda. Kanina, naka-video at kasi tumawag si Gina sa akin, tinanong daw si Albert nasa ICU, bigla ako na himasmasan kasi ibang usapan yun pag ICU. Sa ICU, bihira lang nakakaligtas dyan. At nung malaman ko, dugo daw ng dugo yung braso. Ano na magana yung braso. So, hindi ako umapakalit. At nakita ko na ang kalagayan ni Brother Roger. Siyempre, kung sa ating mga senior, tayo, may magdadaan ng ganun. Ang lagi kong prayer, huwag nang masundan. Kasi yun na talaga yung journey ni Roger. At sabi ko kay Mariel, wala naman tayong magawa kasi hindi na natin sakop yan. Hindi naman natin pwedeng magiging yan na gumaling na siya at huwag kaganyan. Diyos na yung may control ko na. Wala na tayong magagawa doon. Ang magagawa natin, manalangin. Himala na lang talaga ng Diyos ang may magagawa. Ngayon, bakit ko nasasabi ito sa atin? Kasi nga, itong year 2026, maganda ang gagawin ng Diyos sa atin. Pero hindi yan limit sa demonyo. Alam yan ng demonyo. Kaya kailangan natin tayo maging masikap, masino. Alam naman ng Diyos, kahit wala na nga tayo, nagtatanim pa rin tayo. Kasi gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. Ang mahalaga, nakita sa inyo, kahit wala na,
ibinibigay niyo pa para sa Panginoon. So, ibig sabihin, sapat na yon na makita ng Diyos sa ating puso. Sabi dito sa Proverbs chapter 1, o chapter 2, verse 1, una muna sa 1, aking anak, ang mga pangaral ko'y hingin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga, at sundin mo. Ang mapapansin natin dito sa verse na to, nakita ko dito, hear the word, the Lord, and obey. Ang ibig sabihin nito, ingatan natin ang salita ng Diyos na napakinggan natin at sundin natin. Malaking tulong yon para sa atin na madinig natin ang nire-reveal ni Lord sa atin. So number 1, keep the word of the Lord and obey. Ingatan natin at ang salita ng Panginoon at ito ang ating sundin. Wala na tayong pupuntahan dyan, hindi si Lord lang. Kahit nalalagay pa tayo sa maraming problema, wala naman tayong matatakbuhan, wala tayong masisilungan, kundi si Lord lang. Wala nang iba. Kung lalayo tayo sa word ng God, dahil lang sa problema, dahil lang sa kawalan, mas lalo tayo mahihirapan. Mawawala yung proteksyon ng Panginoon sa atin. Pero mas maganda kung nananatili tayo sa Panginoon at iniingatan natin ang salita ng Panginoon, hinahanap natin ang kapahayagan ng Panginoon sa buhay natin, nare-receive natin yun at sumusunod tayo na poprotektahan ng Panginoon yung ating mga pangangailangan at napoprovide yung ating mga pangangailangan, yung ating kalusugan at nakakapag-share tayo ng Word of God. Katulad ni Brother Roger, marahil kung wala yan sa Panginoon, hindi yan nagagabayan ng prayer at walang narinig na Word of God si Brother Roger, nakawala na yan. Hindi na natin makita yan. Pero dahil iniingatan pa rin siya ng Panginoon. So, ang mahalaga sa buhay natin, yung matuto tayo mag-ingat ng salita ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Lagi natin hindi bigyan tayo ng Panginoon ng kapahayagan na matuto tayong makinig sa Kanya at sundin natin yung Kanyang kalooban para yung ating spiritual life ay magkaroon ng direksyon, ng liwanag at makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos at makapag-level up yung buhay natin. Malaking tulong yung meron tayong taong nadadala sa Panginoon at yung needs natin, si Lord naman na magtutulong yan. And number verse 2, ang pakinig mo ay ibalin sa wastong karunungan at ito ay isipin ng inyong kaunawaan. Ang nakita ko nito, turn your ear to wisdom, number 2. Turn your ear to wisdom, meaning incline your word. Incline mo lang yung tenga mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang verse 2 ay, ang sabi diyan, ang pakikinig mo ay ibalin sa wastong karunungan. Incline mo yung ear mo doon sa word ng God para magkaroon tayo ng wastong karunungan. Ang karunungan hinihingit sa Diyos. Hindi madamot ang Diyos pagdating sa punto na hihingi tayo ng karunungan sa Kanya. At ibaling daw natin yung ating pakinig sa Kanya. Kapag tayo po ay binabaling natin ang pakikinig na may karunungan sa Panginoon, hindi tayo malalagay sa kapahamakan. Mayroon tayong gift of wisdom at gift of knowledge at yung gift of understanding. Yun yung masusuktukan natin. Kaya nga, turn your ear to wisdom. Ibalin mo ang iyong tainga sa karunungan sa Panginoon. Ang karunungan ng lupa, madaling mawala. Pero itong karunungan ng Panginoon, ito yung magputustos, magpupuno, spiritual, physical, emotional, mental, financial. Isama na natin pati healing sa ating mga karamdaman.
yung hindi natin magagawa ng Panginoon. Kasi yung wisdom, yun ang pinaka-importante sa lahat na maglagay sa atin para siyang tanglaw, para siyang liwanag, para siyang spotlight na lumalakad tayo sa dilim. Nakikita natin yung nilalakaran natin because of wisdom ng ating Panginoon. Kaya nga, pagsikapan mo, hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan in verse 2. Sa verse 3 naman, binigyan din dito yung tinatawag na pagsikapan, work hard. Bilang mga leader, bilang mga mananampalataya, bilang mga disciple ng ating Panginoon. So number 3, strive to seek wisdom. Pagsikapan mong hanapin ang karunungan ng Panginoon. Natutugma sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa business mo, sa finances mo. Lalong-lalo na higit sa lahat sa pag-disciple at kung paano natin ito magagawa. At yun ang pagkakaloob sa atin ng Panginoon ng karunungan. Ang sabi lang niya, pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Ang sabi lang niya, hanapin mo na parang ginto ang karunungan. Hanapin mo na parang ginto ang kaalaman. Hanapin mo na parang ginto ang unawa. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Para sa ganon, meron tayong tinatawag na nagsisikap tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi lahat tayo nasa pasimula pa. Lahat ng tao nagsisimula pa. Sa totoo lang, salamat kay Lord kasi hindi tayo nayayanig yung ating at ang ating kailaliman ng ating lupa. Tutusin dapat talaga mayanig, pero ang Diyos ang nagkokontrol. Papasok na naman yung Nazareno. Pag napanood nyo yung Nazareno ng Quiapo, nakikita nyo 1,000 pa ang hindi pa nakakarinig ng tulong. Kung narinig man nila, hindi pa nila natatanggap ang ating Panginoon Jesus. Ibig sabihin, marami pa rin wala pa rin mga tao, wala pa rin kaligtasan ng mga tao. At tayo pinakausap ng Panginoon na ipanalangin at gawin natin yung nais ng ating Panginoon. At yung pang-apat, kung ito ay parang bilang na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin. Number 4, respect the word of the Lord. Obey it and you will find understanding. Kung miminahin natin, nanamnamin natin ang salita ng Panginoon, matututo tayong igalang ang salita ng Panginoon. Matututo tayong sumunod ng mabuti at masumpungan ang tunay ng unawa at tutulong. Malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang, pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Ang kailangan lang ay, sabi nga ito sa title natin, listen and obey 20:26. Ganun lamang ang nais ng ating Panginoon. So, tayo siyempre may mga pamilya na tayo, may mga anak tayo. Iba na yung laban eh. Sa panahon ng tayong mga wala pang anak, sa panahon ng mga single pa tayo. Pero ngayon iba na. Kasi may pamilya na tayo. Pero ngayon iba na, nagkakaedad na tayo. Kaya mabilis lang ang panahon. Gigising ka lang, bago na naman ang taon. Christmas na naman, ito na naman. Pero kailangan may nangyayari sa ating maganda sa taon ng 2026. Amen? So, malinaw po ang sabi ng ating Panginoon. Ang karunungan parang ginto yan. Nahanapin natin ang salita ng Diyos na parang ginto. Bibinahin pa natin yun. Ibig sabihin, kailangan natin minahin, ingatan, at bigyang halagang parang yaman ng ating buhay sa pagkukulit. Amen tayo mga Lord, maraming salamat sa maiksi man ng mensahe pero napakalalim nito para sa amin. At itong salita mo, Lord, patuloy mo kong ilagay sa buhay ng bawat isa. Ang Brother Peter, si Mr. Domi, itong mag-asawang ito,
Grabe ang pagsisikap para sa mga anak. Grabe yung kanilang paghahanap buhay. At ikaw yung nakakaalam. Kahit sila may mga karamdaman, nagtutuloy-tuloy pa rin sila sa paghahanap buhay. Nagtutuloy-tuloy pa rin sila sa Panginoon. At yung ultimong huling sentimo nila, itinatanim pa rin nila sa iyo. Lord, i-bless mo ang pag-asawa nito. Hindi sila malibigo sa kanilang mga anak. At ikaw ang siyang maluluwalhati. Darating ang panahon, ang puso ng mga batang ito, at ang unawa ng mga batang ito ay darating sa kanila para palambutin ang salita ng Panginoon. Yes. Kaya Panginoon, salamat din ng marami sa buhay ni Edward. Yes. Si Edward na nagpapatuloy sa Panginoon, nandun yung kanyang katapatan, nandun yung kanyang kapatid, nandun yung pagmamahal sa salita ng Panginoon.